Aray ko! Alright, so sound check natin. Currently, nakalagay sa akin ang slip-on na SE project. So, tignan natin. I will start. Yun. So, tignan natin ngayon kung paano ibomba. So, ngayon, check naman natin yung slip-on na Akrapovic na pipe nang walang silencer. Aray ko! So, ang ginagawa rin ngayon is loosening the screw because the screw is 3 times heavier than the weight of its glass and the gravitational force is times the weight of the stars. So basically, you need to crank it counterclockwise for it to be cranked counterclockwise. Once it's already been cranked, all you need to do is to jump over the bridge and tell your story. So, educational. So there you go. It's already been cranked, and now we are going to tell our story. So there, see the. And voila! Pang-ina, sunog ang silencer. So, ayan. Kung tinatanong nyo, ito yung silencer. Kailangan siya for, siyempre, para pumasa sa, sa decibel meter, mag less than 100. Kasi ang required is 99 ata. 3, 2, 1. Ganda. Ganito na lang. Kung namimili kayo sa dalawa, ito, marami to sa tindahan, sa Shopee. And ito, kung namimili kayo dito sa dalawang to, kung anong pinagkaiba nila, sa tunog wala, so bumasa na kayo sa itsura. Kasi pareho lang eh. Yung loob niya, kung nakikita nyo, ayan. So, alam ko hindi nyo rin kita yung gilid-gilid. Pero kung mas patan nyo, pareho lang yan. Mas mahaba lang to. Ito. And sa bigat, hindi nagkakalayo. So, aesthetics lang to. Alright, Ned here from Taste Right PH. And kung nakikita nyo, nasa likod ko, ay bago na naman tayong motor. So, kung naalala nyo mga pre, naka-scooter ako noon, Honda Click 125 V3. 125i V3. Ang update doon, nakipag-swap ulit ako, straight swap, flip ng flip. So, meron na tayong Titan 250. Gago, naputol. Naputol. Pero dikit pa naman. Mamighty band ko na lang. Ayan, actual review. Putol po ang aking... Bumuka po ang aking signal lights. Maharap ka. Gago, bumuk. Okay. Pamak pa. And then, ayun, make sure na panoorin nyo to. Stay tuned para malaman nyo yung mga pinalitan natin. Mga parts na compatible sa ating Titan GL 250 Fi. 500 subscribers na kami, and thank you guys for watching and subscribing to our YouTube channel. Salamat sa inyong suporta at gaya ng aming naipangako. Siyempre, meron kayong pamimigay na classic helmet. So, paano nga ba manalo? Tama, we have 3 easy steps para makasali. Alright, so unang-una, kailangan mag-like sa Facebook page namin at syempre, mag-subscribe ka sa YouTube channel namin na Taste Right PH and make sure may screenshot mo na nakasubscribe ka sa amin. Step 2, so i-share sa inyong Facebook timeline ang kahit anong napanood na video, of course, ng Taste Right PH na may caption na hashtag Taste Right PH.
Step 3, gamit ang comment section sa video na ito, ay tag mo na rin ang tropa mo, 3 tropa na may Facebook, at i-share mo na rin yung screenshot doon na pinascreenshot namin kayo na subscribe sa aming YouTube channel bilang katunayan. Ayun, so abangan nyo ang announcement namin sa July 30 and magla-live kami sa YouTube channel and Facebook page namin at gagamit kami ng lehitimong raffle picker para mapili ang mananalo. Yan. Siyempre, kapag binapili ng aming comment picker, ay sisiguraduhin namin sumunod sa lahat ng 3 steps na binanggit namin kanina. Pag hindi ka sumunod doon, tapos ikaw ang napili, ito ay magiging default at mamimili kami ulit ng bago. Ang raffle na to ay libre, so wala kayong kailangang bayaran. So sagot namin yung shipping fee. Yes, sir. And kahit nasaan kayo sa Pilipinas, pwede kayong manalo ng classic group helmet. Lalo na kung kayo, classic motorcycle. So bagay na bagay. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Sali na! Performance-wise, ganda. Katulad sabi ko kanina, torque siya. First gear, second gear, bibigay niya yung torque na hinahanap mo sa overtake. Maganda. Third gear to, actually hindi ko pa na-try mag-6 gear masyado kasi bagal ako eh. Anyway, pero torquey. Nadala ko na to ng Batangas. Dumaan ako ng Ligaya Road or Sungay Road. So, sa Twisties, masarap siyang dalhin. Although mabigat, pero kayang-kaya naman, walang problema. Comfortability, compared dun sa Keyway ko, syempre sa scooter, sobrang comfortable yung scooter. Pero compared sa Cafe Racer na Keyway ko before, comfort to, sobrang comfort. Shocks, ganda ng performance ng shocks. Yung hams, wala, pinapatag niya yung mga hams dito sa village namin. Hindi ko masyadong ramdam. Ang ganda nung absorption nitong monoshock. Saka yung yung inverted fork, ang ganda rin. Hindi katatalbog. Malalaking lubak, hindi ko rin masyadong ramdam. Pero syempre, kung may iwasan yun na rin. So, as comparison from my previous bikes, ang ganda ng shocks. Approve sa akin yung shocks nito. Hindi masakit sa likod. And syempre, factor na rin na naka-high rise ako, mataas yung stance, yung sitting position, naka-upright ako. Sa paa naman, yung position ng paa, sakto lang, hindi siya aggressive, hindi rin siya sobrang relax, hindi rin siya sobrang lax. So, sakto lang, parang Keyway pa din. So, nagpalit na ako ng gulong, medyo mataas na siya ngayon. I'm standing 6 foot tall and slightly nakatingkayad ako or ang tawag doon sa English? Hinkayade. So, tiptoe ako. Slightly tiptoe. So, hindi siya advisable or I think itong unit na to is hindi na kaya ng mga 5'5" pababa. Ang kapatid ko kasi is 5'5", nalaglag sa kanya yung motor. All in all, performance-wise, all I can say is goods siya. 10,000 kilometers and counting. Feel ko tatagal sa akin to kasi performance-wise talaga, wala akong masabi. Ang pinaka-major problem ko lang is dalawa sa motor na to is yung bigat while idle kasi nga flat. Hindi ako naka-flat foot so ramdam ko yung bigat paunti-unti. Lalo na pag uneven yung ground. And yung init, yung singaw is ramdam na ramdam mo. So oil-cooled, hindi naman siya siguro sagabal sa makina or something na negative sa makina. So as an experience mo in riding the bike, mainit. Ayun talaga, sobrang init, as in mainit. So, ayun, move forward tayo sa accessories ng Titan. Kasi, nakita kong issue dito, shoutout nga pala sa Titan group dyan sa Facebook. Maraming issues ng compatibility sa mga parts. And, ayun, may 1 buwan tayong nag-trial and error experiment. So, share natin yung natutunan natin. Tara na! Sige! Ay, yan naman. Okay, unahan natin sa taas. Nagpalit ako ng high-rise na handlebar. Mas mataas siya compared sa stock. And ang sitting position ko is upright. Very comfortable. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo na natumba tong motor na to. So, yung levers ko before, hirap na actually pang-apat na lever ko na to. Ang hirap maghanap ng lever lang. Kasi ayokong palitan yung ayokong palitan yung brake master kasi maganda siya. So, lever lang hinahanap ko. Ang naging diskarte, bumili ako ng pang R150 na lever, compatible sa R150 na levers. Then nagpalit ako ng holder niya na for R150. By the way,
Links are in the description. Shopee links are in the description below. So levers, okay na. All good na. Terno na siya. And pinaka-nagagandaan ako is yung quality na na bar and side mirrors natin. Hindi siya yung the usual bar ends. Medyo pricey. Nabili ko siya ng 700 plus. Discounted ata. Pero malaki siya. More than may fingers. Parang 5, hindi ko lang kung 5 inches to. Pero malaki siya than the usual na nakikita natin sa kalsada. Next is, nagpalit ako ng auxiliary lights. Well, ito auxiliary lights, hindi ko sure kung mabibigay ko sa inyo yung link. Kasi ano na yan keyway pa lang nandyan na yan. So ilang taon nang nasa akin yan. Ito, problemado rin ako sa stand nito. Kasi tulad ng sabi ko sa earlier kanina sa intro, tumaas yung bike. So, yung stand nito, pinamachine shop ko. Nagpadagdag ako ng 3 inches. I think 3.2 inches dun sa stock na stand niya. Ayan, pipe na kakadating lang. Bagong-bago, wala pang 5 kilometro. So, Akrapovic na pipe. First impression, kaya itong pinili ko kasi ano siya parang kamukha ng bullet pipe. Classic guys tayo. So, lumalapit na ako ulit sa classic na look. Ito, isa pang challenge sa akin to, yung rear set. Actually, ang original nito, yung stock nito is naka mudguard. Yung mudguard niya, nandun yung signal lights and nandun din yung plaka. Yung wiring nandun din syempre, may signal lights So lahat nandun, though ang ginawa ng first owner, kinabit niya dito sa rear fairing, ba tawag dito, or basta medyo minodify niya ng konti. Which is hindi maganda sa akin kasi binutas yung fairing. So ang ginawa ko, nag-modify ako, humanap ako ng bracket sa chassis mismo sa loob. Then bumili ako sa Shopee ng tail tidy, universal tail tidy. Then rewire ko siya. Dito ko na kinabit. Compared before, mas malinis siya para sa akin. May mga unnecessary or unexpected tayong mga bagay dito na nilagay ko lang kasi wala, limited lang yung gamit ko dito sa bahay. Pero so far so good. Nabiyahe ko naman na to ng malayo. Okay naman. So ito yung itsura niya ng naka-tail tidy. Again, yung mga links na to, hindi kami affiliated nor sponsored. Ano lang to, based lang sa trial and error. Kumbaga parang tulong na rin sa iyo para hindi tayo mahirapan sa mga pyesa natin. Para one good community, di ba? Going back ako sa cockpit. Dito sa handlebar, nag-high rise ako. Then nagkaroon ako ng issue sa clutch cable. Si clutch cable nung nag-high rise ako, sobrang batak na. Hindi ko na siya matigas and hindi ko na ma-shift ng maayos. So, one big issue siya sa akin kasi parang yung riding experience, hindi smooth. So, nag-search ako, mas compatible sa high-rise si Barako, ang Barako na clutch cable. Mas mahaba siya compared sa stock. Though may konting modification lang, kasi bitin siya, tinanggal ko lang yung isang nut. Ito, kung makikita nyo, dalawa kasi usually ang nut ng clutch cable dito sa may arm, sa clutch arm. So tinanggal ko yung isa para mas umusot pa siya dito, maabot yung clutch arm. Then yun lang yung ginawa ko. Ginawa ko lang siyang isang nut. Pwede ko na itong ibiyahe kahit saan nang walang magiging problema, I think. At lastly, ang pinakamagandang upgrade dito is yung gulong para sa akin. Ang stock nito, hindi ko alam yung specs. Pero ngayon, naka-fat tires na ako. 160 by 60 by 17. So yung harap is 110 by 70 by 70. So ang alam ko, mas malaki pa rin siya sa stock. Though sigurado ako sa likod, mas malaki to sa stock. Kasi halos isang dangkal na yung kinapal ng stock. Then, ayun nga, by 60. So ang sukat niyan is tumaas din ng konti. That's the reason why naka-tiptoe ako ng konti lang. So, ito ang aking bagong daily driver, Titan 250 Fi. To conclude, this bike is very beginner-friendly bike. Okay siya sa gustong mag-transition sa big bike. Pwede siyang training grounds dahil sa bigat, sa taas, sa torque. Pwede siyang training grounds para sa akin. Again, ayun, maraming salamat sa inyo sa patuloy na panonood. So, don't forget to subscribe syempre. And may bibigay kaming helmet.
So, alam ko napanood nyo na yung clip. Gawin nyo na. Huwag kayong tamad. Pinanood nyo na yung libreng helmet na yun. Ano ba? Hintayin nyo. Bilis na po na.